Hello mga kababayan, kumusta po tayong lahat? Ito na naman po si Tito's Random World, magbabalik po sa inyo upang magbigay ng mga panibagong updates sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas. By the way mga kaibigan, mga kababayan, baka po hindi po ang iba sa inyo nakakaalam kung nasaan po ako at sino po ako. Ako nga po pala ay isang OFW na nagtatrabaho dito sa Middle East for 14 years. So, megit 14 years na po tayo nagtatrabaho dito sa Middle East. At alam nyo mga kaibigan, bilang isang OFW, isa sa aming mga nalibangan dito ay ang subaybayan ang mga nangyayari dyan sa ating bansa. Lalo-lalo na sa mga issue sa pamumulitika. Ngayon mga kaibigan, alam nyo naman po ang sitwasyon ng ating bansa na maraming problemang hinaharap. At itong ating mga magagaling na politiko, lalo na itong mga kongresista natin, mga ilang mambabatas natin, ay nabibisi sa hindi sa paghahanap ng solusyon sa mga problema, pero nabibisi sa kakahabol sa mga Duterte upang mapabagsak nila. So ang mahirap dito mga kababayan ay kawawa ang sambayan ng Pilipino. Kasi katulad sa mga kalamidad na sunod-sunod na dumating sa ating bansa, instead na maghanap ng solusyon itong mga mambabatas, ay kahit babagyo, kahit oras ng kalamidad, busy sila sa kakakandak ng hearing in aid of legislation. In fact, alam naman natin na ito ay in aid of ICC investigation. Yun lang naman po ang ating dyan nahahalata sa kanila, sa mga naglalabasa, mga expose ng ilang mga komentarista. Na mga kaibigan, itong video na ito, gusto ko lang sa inyo kasi mga few days ago napansin namin sa social media, lalo na sa TikTok. Kasi nga itong mga men in uniform. Pag sinabi po natin mga kababayan na men in uniform, ito yung mga military, mga sundalo, mga pulis na talagang bulgaran silang naghayag ng suporta sa ating former Presidente Rodrigo Roa Duterte. Paano po na ako nasabi na naghayag ng suporta? Kasi nga po, mayroon mga viral ngayon na mga pinagsasabi si Pangulong Duterte nung sa hearing doon sa Senado na may sinasabi siya na I am not a Filipino for nothing. At saka marami pang ibang mga na ginawa nilang background doon sa mga video nila sa TikTok. At so, hayagan po ito mga kaibigan. Pero dito mga kaibigan sa slides na pinapakita ko sa inyo, sinadya ko lang yung takpan ng kanilang mukha at alang pangalan para na rin sa kanilang privacy. Pero doon, kung makikita nyo ito, doon sa kanilang TikTok account mismo, hindi yan sila nagtakip. Kita yung pangalan nila at talagang garapalan silang naghayag ng kanilang pagsuporta. So mga kaibigan, isa po itong magandang update sa ating mga kapulisan at mga men in uniform. Kasi as in marami, ang mga nakita ko dito, mayroong mga taga Coast Guard, may mga SWAT, may mga SWAT. Ito rin may Air Force din. So iba-ibang ang iba naman yung mga kapulisan. So mga kaibigan, ang balita namin, ito lang, nabasa ko lang din ito sa social media na itong mga taong ito na naghayag ng kanilang suporta or ginawa nilang background yung audio ng ating Pangulong Duterte, parang pinaimbestigan yata. Ito naman ay hindi naman sigurado pero hindi tayo confirm. Pero narinig lang ko na may pinaimbestigan daw ito. Pero sa aking palagay mga kaibigan, ito ay malaking what is this? Makaling pagkakamali nila dahil ito hindi lang isa katao ang pag-iimbestigan nila na katulad mga Duterte. Ito marami na. So kung ito lang dahil lang dito, iimbestigan nila at anuhin nila yung trabaho bilang military ng mga taong ito na naghayag ng suporta, I think mukhang malaki ang harapin nilang problema rin. So instead na mapasify ang problema, baka sabi nga sa apoy, baka lumakas pa ang apoy. So mga kaibigan, I hope sa mga sundalo, men in uniform, mga kapulisan natin na naghayag ng suporta, actually hindi naman dito pinag-uusapan si Pangulong Duterte o yung mga Duterte. Ang pinag-uusapan dito yung katotohanan na ang mga tao, sa akin lang palagay, ay feed up na. Kumbaga, sawa na sa mga ganitong kalakaran ng ating gobyerno, ng pamumulitika sa ating Pilipinas, na sa ating gobyerno na isipin mo, mayroon nga nabasa ko diyon sa tawag nito, sa mga komentarista na oras ng kalamidad, imbis mag-prepare ng emergency response ang ating mga
mga mambabatas or tumulong, ang kasagutan lang ay imbestigahan si Duterte. So puro lang kay Duterte. Lahat ng klase ng problema sa Pilipinas, ang itinatakip lang nila ay yung mga investigasyon, ongoing investigasyon ng Kamara doon sa mga Duterte, kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay VP Sara. So ito ay nakakasawa na, and I hope mayroong mga grupo o mga Pilipino, grupo ng mga Pilipino na maggawa ng aksyon na buwagin na ito kasi sayang ang pera ng taong bayan. Lahat po tayo dito may pakialam dahil sa pira natin po ang winawaldas ng kongreso na ito dahil lang sa pag-iimbestiga, paghahabol ng mga Duterte na hindi na ito nakakatuwa. Lumalabas po dito, mga hipokrito na sila. Dahil kung naghahanap sila ng mga paggastos ng mga pundo, bakit hindi nila muna imbestigahan sarili nila? Dahil ang mga Pilipino hindi naman tanga na hindi nalalaman kung ano ang totoong istorya. So kung maghanap ka dito ng pundo ng ganito na ginamit ng tama, bakit hindi niyo hanapin yung totoo na sa inyo na maraming nagtatanong na sa bayan ng Pilipino? Katulad na lang ng flood control projects sa inyong mga distrito. Saka makikita nyo naman sa mukha pa lang nila, sa mga relo, sa mga damit, sa mga gamit nila. Mas magagarap ang mga gamit nila kaysa sa kay BP Sara. So mukhang hindi nila mapapaikot ang taong bayan dahil nakikita natin sa sitwasyon na kung sino ang dapat imbestigahan, sila dapat ang hanapan ng mga pundo dahil sa bilyon-bilyong pundo. Lalo na yung si Speaker dapat, yan si Saldico dapat yan hinahanapan ng kanilang pundo, yung mga confidential fund. At lalong na ng ating Office of the President, ilang bilyon yan na confidential fund, dapat hanapin din yan. Hindi lang tayo nakapokus doon sa kay Duterte dahil nga halata kayo ng sambayan ng Pilipino na sa inyong palagay na akala ninyo nakakatulong kayo sa ating bansa dahil sa pag-iimbestiga sa mga Duterte. Nagkakamali kayo dahil ang mga Pilipino ngayon parang naghahanap ngayon ng totoong serbisyo ninyo. Kasi hindi namin kayo inihalal dyan sa Kongreso na maging congressman kayo dyan para lang sa ganitong sitwasyon na mag-iimbestiga lang kayo, maghahabol kayo sa mga personal interest, pamumulitika. So nakikita ko marami dito mga kaibigan, sundan nyo lang dyan sa TikTok. Ang dami nila na mga men in uniform na talagang garapalan na nagbulgar ng kanilang mga identity at naka-uniform pa sila na hindi na sila natatakot. So ito ay medyo magandang sinyales na ang ating mga kapulisan, ang ating mga military in uniform ay natatamaan na rin, nasasaktan na rin. So kailangan na nila magpahayag siguro ng kanilang. Ito ay simple lang, gagamit lang ng background ng boses ni PRRD. But I think dito sa mga taong galit sa mga Duterte, gustong pabagsakin ang mga Duterte, ito ay masakit sa kanila. Ito masakit sa mata, masakit sa taingan nila ito pakinggan. Dahil alam naman natin na talagang ilang buwan na ang focus lang ay puro Duterte lang, sirain ng mga Duterte. Pero sa akin palagay bilang isang Pilipino at saka isang taxpayer at isang butante, itong ginagawa nila, hindi ito makakabuti para sa kanila. Ito lang, kay mga matatalino ito, maasak matatalino ito mga ito. Kasi karamihan mga abogado na lang sila, nabubulag lang siguro sila sa pera o sa suhol. Okay? Kung may suhol man kayo natatanggap, magising na kayo. Kasi itong Quadcom, itong mga hearing na ito, itong mga committee hearing ninyo na puro lang pag-target sa mga Duterte, hindi ito makakatulong sa kandidatura ninyo, sa kasikatan ninyo, bukod instead, ito ay makakatulong masira ang pagkatao ninyo. Okay? Dahil ang mga Pilipino ngayon ay matatalino na mga kababayan. I hope ma-realize niyo yan at hindi papayag ang Panginoon na yung mga matitino at mabubuting tao ay sisirain lang ng mga ibang masasamang may hadikain para sa personal nilang interest. So mga kababayan, maging alerto po tayo, manaliksik at mapagbantay. Dahil sa ngayon, sa kalakaran ngayon dyan sa Pilipinas, grabe ang environment ng pamumulitika na hindi na maganda, hindi na healthy. So, ang kawawa lagi ay ang mga Pilipino na mga ordinaryong Pilipino kasi lagi yan ang naiipit. Katulad na lang sa mga empleyado ng Office of the Vice President. Sa sobrang pandidikdik kay BP Sara, na ang purpose nila si BP Sara lang, pati ang mga empleyado ng empleyado ng Office of the Vice President, kawawa. Kasi hindi yan mga politiko na kanilang ginigisa dyan sa Kongreso. So,
They are only an ordinary workers, employees of the government na nadadamay dahil lang doon sa personal na interest nila kay BP Sara. So, they are innocent. Di ba? So, I hope ang Diyos gumawa ng kaparaanan sa mga nangyayaring ito hindi tama sa ating bansa. Salamat po sa inyong panonood sa video na ito at huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ko pa kayo sa mga susunod ko pang mga upload ng mga video. Salamat po sa inyong lahat. God bless us all. God bless the Philippines.